Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator. He created us in His image and likeness. Our Father, He is our treasure, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Jehovah, El Shaddai, the great I Am. Our Father is good, He is righteous, He is holy, He is just. And He wants us to inherit the kingdom of God. And that's the reason why He sent to us the Messiah, Jesus Christ, Yeshua, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn. He's the one writing our names in His book of life. Jesus also forgives sins like the Almighty Father. Jesus is the high priest in the order of Melchizedek. He's also the sacrificial lamb. And because of the blood of Jesus, we are saved. Jesus is victorious, and so we are victorious also. Because Jesus gave His life for His friends. We are the friends of Jesus. And He wants us to rule with Him in His kingdom that will never end. And He prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, so that whenever we call in the name of Jesus, He will come to us through the power of the Holy Spirit. Jesus presented us to our Father. Jesus loves us, just like our Father loves us. The Holy Spirit is reminding us to obey the commandments of our Father, reminding us to follow the path that Jesus traversed. So last time we read Proverbs chapter 13. So here on Proverbs chapter 13, kino-compare ang mga dalawang klase ng tao, a wise man and a mocker. Sino pang kino-compare? Ang faithful at ang unfaithful. Yung mga tao na binabantayan nila ang kanilang labi at yung mga tao na nagsasalita ng rashly or harshly. Kino-compare. Kino-compare yung sluggard o tamad at yung mga tao na diligent. The righteous and the wicked, pinagko-compare sila. Binibigay ang reward kung ikaw ay righteous. At sinasabi dito sa Proverbs 13 din, kung ikaw ay wicked, kung ano naman ang makukuha ng isang tao kung siya ay wicked. So comparison, the righteous and the wicked person. At kino-compare din ang one person pretends to be rich. Dito sa verse 7 of Proverbs chapter 13. Na nabasa natin sa Revelation chapter 3 and 4. One person pretends to be rich. So ito ay Church of Laodicea. Nakala nila sila ay mayaman. Pero sila ay wretched. Another pretends to be poor. Ito naman ay ang Church of Smyrna. Sa Revelation chapter 3 and 4 din to, no? Yung Church of Smyrna. So yung Laodicea, galing yun sa word na yung etymology, rule of the people. The lukewarm church. Ngayon itong Church of Smyrna naman, ang Smyrna naman galing sa word na myrrh. So anointed. Kasi yung oil pang anoint yon, myrrh. So dito sa verse 7, one pretends to be rich. Yung mga tao na ang alam lang ay dito sa mundo ang kanilang buhay. At ang another pretends to be poor, na they have great wealth, dahil ang wealth ng mga tao na akala nila ay sila ay poor pero sila ay rich, ay si Almighty Father. Dito sa verse 7 yon.
And then dito naman sa verse 8, a person's riches may ransom their life, but the poor cannot respond to threatening rebuke. So, kino-compare ang poor and rich, wicked and righteous, yung tao na binabantayan ang bibig at ang tao na those people who speak harshly or rashly. Kino-compare din yung lamp ng righteous at ang lamp ng wicked. So, laging ang ending ng righteous, anong ending lagi ng righteous? Eternal salvation. Ng ending lagi ng wicked, eternal damnation. Pag dishonest ka, walang mangyayari sa'yo. Pero if you have hope, deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life. Tree of life meaning eternal salvation. Longing fulfilled. Yung isa naman nag-score ng instruction, na naman yung isa naman nagre-respect ng command. So magkaiba, no? Yung isa ayaw ng instruction, yung isa nagre-respect ng command. So, parehong may reward yun. Ang reward lang ng nag-score ng instruction, eternal damnation ulit. Yung nagre-respect ng command, eternal salvation. So, dito naman sa verse 14, fountain of life. Yung isa naman, snares of death naman ang kapupuntahan ng wicked people. So, nakikita natin na maliwan ako. Proverbs chapter 13, kino-compare, no? Dalawang klase ng tao. Paulit-ulit. Kino-compare, paulit-ulit, lahat ng senaryo. Lahat ng status quo ng mundo na to. Yung wise tsaka fool, kino-compare. Good person tsaka sinner, kino-compare doon. Ang inheritance ng good person, ang iniiwan niyang inheritance ay para sa mga tao na makaka-inspire to obey the commandments of our Father. Inheritance for their children as children. Pero ang sinners' wealth is stored up for the righteous. Ibibigay sa mga righteous people ang na-stored up na treasure. Hindi makukuha ng mga sinners or disobedient or arrogant or wicked or foolish people. So si Almighty Father, tinuturuan niya tayo para madisiplina tayo. Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. So si Almighty Father, dinidisiplina niya tayo para tayo ay matuto. Sino pa ang didisiplina ni Almighty Father? Si Jesus. Anong saang version? He will eat only curds. No? Isaiah ba yun? Kasi yung kausap ko. Isaiah chapter 7 verse 15, curds and honey he shall eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. So, dinisiplina rin ni Almighty Father, si Jesus, bata pa. Para nang sa ganun habang lumalaki, si Jesus, alam niyang piliin yung tama. Napakabuti ni Almighty Father. So example nga kasi natin, si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, kasi kahit bata pa, nakaranas siya ng pains, ng hurt, traumatized. Si Jesus, hindi lang tayo. Kaya wala tayong may dadahilan, hindi, traumatized po ako, kaya ako nagkaganto. Hindi rason yun. Hindi rason na ikaw ay orphan dahil si Jesus, bata pa siya, alam niyang hindi siya taga mundo. Alam niyang hindi si Joseph ang tatay niya.
Pero ginawa niya yung tungkulin niya up to the age of 30. And then nung 30 years old na si Jesus, he started his ministry. Three years. And after 3 years, he was crucified on the cross. Wala sa haba ng buhay natin dito sa mundo to make a difference. Wala yung kailangang mahabang buhay ko dito sa mundo para marami akong magawa. Hindi, si Jesus, hanggang 33 years old lang siya dito sa mundo. And then, he went back to our Father. Kaya wala tayong rason. Si Jesus, hindi naman siya naparusahan, hindi siya naghirap si Jesus. So tayo rin, no? Nilidisiplina tayo ng tatay natin. The righteous eat to their heart's content, but the stomach of the wicked goes hungry. So comparison na naman, or distinguishing the righteous and the wicked. Pag righteous ka, you will be contented, you will be satisfied. Si Almighty Father mag-satisfy sa atin. Hindi tayo magugutom, hindi tayo matatakot, hindi tayo iiyak. Pero yung mga wicked, sa eternal damnation, iiyak sila ng iiyak doon. There's no more hope in the future for those souls of the people who are in Hades. So dito na tayo sa Proverbs chapter 14. The wise woman builds her house, but with her own hands the foolish one tears hers down, or tears hers down. Yung wise woman, nation to, pag wise ka, ibig sabihin sinusunod mo yung commandments ni Almighty Father. So yung nation na sinusunod ng commandments ni Almighty Father, magandang nation yon. Pero kung ang nation, kung ang mga tao naman sa nation na yun ay disobedient or foolish, or they don't want to fear the Almighty Father, sinisira nila ang nation na yon. Kaya yung nation ng buong mundo, sira-sira. Dahil matigas ang ulo natin, wala tayong takot kay Almighty Father. Hindi natin nire-respeto yung tatay natin. Wicked tayo. So dito na verse 2, whoever fears the Lord walks uprightly. Kung may takot tayo kay Almighty Father, nirespeto natin siya. Tama ang nilalakad natin, but those who despise Him are devious in their ways. Kasamaan. Devious. Or demonic. Or devil, no? Ano ba yung word na devil or demon? Kasi nabanggit natin yung devious. Or nabasa natin dito sa Bible. Yung de, anong ibig sabihin ng de? Of. Yung mon, ano yung mon? Mundo, world. Of this world, yung demon. Ay yung devil naman, yung de uli, of, and then yung vil, ano yung vil? City rin yun, or nation, of this nation. Kasi nga, yung devil at yung demon, nandito sila sa mundo na to, nakakalat sila. Hinihila nila ang tao to commit sins. Kaya nga ang naghahari sa ngayon sa mundo na to ay ang mga demonic entity. Yung mga demonic entity na yun nasa puso ng mga tao, yung kaya ang mga tao wicked din. Pero mawawala lang yun. Mahihil tayo by the blood of Jesus. If we acknowledge Him, if we love Him, if we obey Him. Verse 3, a fool's mouth lashes out with pride. Mayabang ang mga foolish people, yung mga walang takot kay Almighty Father. But the lips of the wise protect them. Pag may takot kay Almighty Father, binabantayan natin ang ating bibig. Where there are no oxen, the manger is empty. But from the strength of an ox come abundant harvests. Magpe-persevere tayo.
Magtatrabaho tayo para sa tatay natin. Magsisipag tayo to obey the commandments of our Father. On our own, we cannot do it. But with the strength of our Father and of Jesus Christ, we will be victorious. Ang ox nagsisimbolize ng kasipagan. And we know that one of the faces of the four living creatures is an ox. No? Face of an ox, face of an eagle, face of a man, and face of a lion. So yung ox symbolizes nagpe-persevere, masipag. Yung tatay natin, masipag siya. Lagi niya tayong binabantayan. Lagi siya nakatingin sa atin. Ginagabayan niya tayo. Hindi siya natutulog. Para meron tayong abundant harvest. Ano yung abundant harvest? Yung ating inheritance. In the long run, yung harvest, nung itinatanim natin, yung harvest natin, nagtatanim tayo ng pagmamahal. Pinapamuhay natin yung itinuro sa atin ni Jesus. An honest witness does not deceive. Hindi sinungaling ang isang honest witness or nagbibigay ng testimony. Pero yung false witness pours out lies, mga kasinungalingan, mga false witnesses or false prophets or false teachers. Puro kasinungalingan dahil gumagawa sila ng imbento. Ang gusto nila ay puro mga tradition. Ayaw nila ng turo ni Almighty Father. Gusto nila puro sundin ang culture and tradition nila that was passed down to them by their ancestors who are as wicked as them. Verse 6, the mocker seeks wisdom and finds none. Mocker means the unbeliever. Minamock tayo, di ba? Mga mocker yun. Ang dami sa internet, no? Pag nag-share ka tayo ng salita ng Diyos, imamock nila tayo. Pinapaalala nila sa atin na tayo ay may kasalanan. And aminado tayo na makasalanan, but we are saved by grace. Kaya kahit na i-mock nila tayo, hindi tayo matitinag. Dahil kilala natin ang sarili natin na tayo ay makasalanan, inaamin natin. At dahil kay Jesus Christ tayo ay masisave. Kaya kahit na i-mock nila tayo, pagtawan na nila tayo, hindi tayo affected. But the knowledge comes easily to the discerning. No? May takot tayo kay Almighty Father, marunong tayong mag-discern. Ano ba yung discerning? Having or showing good judgment, keen insight, and the ability to notice the fine details or subtle differences. Knowledge comes easily to that discerning. Alam natin yung mga plano ng wickedness. Yun ang discerning. Verse 7, stay away from a fool, for you will not find knowledge on their lips. Mga walang takot kay Almighty Father, they are foolish people, lalayo tayo sa kanila, pero mamahalin natin sila. No? Pero we will not partake of their wicked deeds. You will not find knowledge on their lips. Dahil ang wisdom ay galing kay Almighty Father. Pag foolish ka, you are not knowledgeable. You are not wise. Kahit masabi mong marami kang natapos na kurso sa mundo, lahat na ng doctorate, kinuha mo na. Yung wall ng bahay mo, punong-puno ng diploma, punong-puno ng medal, punong-puno ng trophy. Bale, wala yun. Nabubulok yun. Kakalimutan ka rin ng tao. Pag nasa impyerno na, wala rin yung mga trophy mo, no? The wisdom of the prudent is to give thought to their ways. Iisipin mabuti. But the fallen fools is deception. Panloloko naman ang mga foolish people. Or walang takot kay Almighty Father. Magaling silang manloko.
Hindi nila iniisip ang kanilang mga ginagawa, yung repercussion ng kanilang ginagawa. Pero ang tao na wise, iisipin mo ngayon, pag ginawa ko ba to, ano ba ang mangyayari sa akin? Lord, tulungan mo ko to decide. Verse 9, fools mock at making amends for sin, but goodwill is found among the upright. So yung mga foolish people, ay nilang ibahin ang kanilang gawi. They don't want to change for the better. They don't want to follow the commandments, the statutes, and laws of our Father. Gusto lang nila, dire-diretso lang sila sa kasalanan. But goodwill is found among the upright. Nakikita sa mga righteous people, sa mga tao may takot kay Almighty Father, ang goodwill. Ano yung goodwill? A general sense of kindness and friendly feelings between people. Yun ang goodwill. Kind ka sa tao. Friendly ka. Kahit na ayaw nila sa'yo. Mga tao, ayaw niya sa akin pero friendly ako sa kanya. Ganon, ano? Yung ipagsisiksikan natin yung sarili natin. Kahit ayaw sa atin, pinagsisiksikan natin, no? Nakakatawa yung ayaw sa akin, lalo kung ano to, sisiksigin mo yung sarili ko doon. Verse 10. Each heart knows its own bitterness and no one else can share its joy. Bawat puso, alam natin yung bitterness natin, no? At kung may joy man tayo, tayo rin yon. Isa-isa tayo. Yung hurt natin, hindi natin alam yung hurt ng ibang tao. Each heart knows its own bitterness and no one else can share its joy. So yung bitterness, tayo lang ang nakakaalam nun, yung pain and sufferings na dinadanas natin. Pero yung joy din, tayo rin, isa-isa tayo. Verse 11, the house of the wicked will be destroyed, but the tent of the upright will flourish. Yung bahay ng wicked, sisirain. Pero yung tent, kahit tent lang siya, it will flourish. Kung bahay ng upright person or righteous person ay maliit lang, tent lang siya, it will flourish because he is righteous. Pero kung wicked ka, kahit ang bahay mo ay maganda, it will be destroyed. Verse 12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. So, hindi lahat ng nakikita natin na tama dito sa mundo ay tama. There is a way that appears to be right. Akala natin tama, pero hindi tama yon. But in the end, it leads to death. Ano yung mga yon? May mga tao sasabihin, akala ko ba, mahal mo ko, tanggap mo ko. Bakit yung gender ko na alphabet gender, hindi nyo tanggap? Yun, there is a way that appears to be right. Akala ng tao, tama yun. Pero in the end, it leads to death. At saka yung, sundin mo kung ano ang nasa puso mo. Hindi tama yun. It appears to be right, but it leads to death. Bakit? Kasi ang heart natin, wicked. Para tayo maging righteous, tama ang lagi ang nilalakad natin, we will seek our Father's guidance. In all thy ways, acknowledge Him. Lord, tama ba ito? Ganito ang gagawin ko, Lord God. Tulungan mo ko. Ikaw ang mag-guide sa akin. Kung hindi man to tama, Lord, wag na lang po, Lord. Kayo po ang masunod sa buhay ko. Your will be done. Yon ang righteousness. Yung sasabihin natin kay Almighty Father, your will be done. Hindi madali, no, sa tao na sabihin natin kay Almighty Father, Lord, yung kung gusto mo ay masusunod. Yun naman gusto mo, Lord. Hindi madali, pero it's a total surrender of our lives. Kasi, dun mapapatunayan ni Almighty Father if we truly trust Him and if we are faithful to Him. If we truly surrender ourselves to His commands. There's a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Verse 13, even in laughter, the heart may ache, and rejoicing may end in grief.
hindi stable ang mundo na to. Sometimes masaya ka, bigla na lang magkakaroon ka ng pains and sufferings. Sometimes magre-rejoice ka, and then another time naman or kinabukasan, grieving ka naman. So hindi stable ang mundo na to. Hindi mapagkakatiwalaan ang mundo na to. Verse 14. At saka it's ever changing, no? Yung ating status dito sa mundo na to dahil unstable tayo, unstable din ang mga ginagawa natin. Magiging stable lang pag nagtitiwala tayo kay Almighty Father. Verse 14, the faithless will be fully repaid for their ways and the good rewarded for theirs. So, kino-compare naman ang faithless at ang faithful. Yung mga faithless, makukuha nila ang kanilang reward. Ang mga faithful, makukuha din nila ang kanilang reward, pero magkaiba ang kanilang reward. Pag faithless ka, ang reward mo ay eternal damnation na naman, di ba? Pag faithful ka, anong reward mo? Eternal salvation. The simple believe anything, but the prudent give thought to their ways or to their steps. Pag sinasabing simple, ibig sabihin ito ay hindi ka maalam. Simple. Naniniwala sa mga salisalita, sa mga chismis, sa mga tradition, no? Simple yun. Simple people. But the prudent give thought to their steps. Laging iniisip yung kung tama ba yung ginagawa. Yung simple, lagi na lang, ay, naniniwala ako sa ganyan. Ang daming pinaniniwalaan na may, alam ba, sumasayaw na kahoy dun sa lugar na yon, naniniwala siya na yun ay nakakapagmilagro. Pero yung prudent naman, ina-assess yon, chine-check, Lord, tama ba yon? Eh, di ba, may discrepancy yon sa salita mo, Almighty Father. Nagko-contradict yon sa Bible na wag gagawa ng graven images. Tapos, yung ibang mga tao naniniwala na holy ang isang kahoy pag gumagalaw. Pero di ba, Almighty Father, yung prudent naman, di ba, Almighty Father, ayaw mo ng graven images? So, ina-assess ng prudent ang mga pangyayari. Pero yung mga tao na foolish, naniniwala na lang ng kung ano-ano. At saka yung dati yata, may petal sa lipa. Petal ba tawag? Petal ng rose. Sumabog daw sa lipa. Yung petal ng rose na yon, bawat isang petal, merong drawing ng babae. Yun daw ay si Mary. Alam niyo yung rose? Di ba yung petal ganyan? Yan. Yan, yung petal na yan. Ganyan kaliit, no? Merong parang drawing ng babae dito. Yun daw ay pinamudmod sa lipa. Hindi alam kung saan galing. Hindi yun milagro. Yun ay ginawa ng tao. Para manloko. So, anong ginawa? The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. Sample yun. Ang ginawa ng ibang mga tao din sa petal, nagawa sa petal ano ba yung petal ng rose? Nilaminate, tapos yun ang dinadasalan nila, itong petal na to, na nakalaminate dito. Dinasalan, ba't ganon? Hinahalik-halikan pa nila yung petal na nakalaminate. Dahil may drawing daw ng babae, na si Mary daw yun, hinahalik-halik. The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. Hindi naman Diyos si Mary, kung si Mary man yun, hindi naman Diyos yun, ba't nila halik-halikan yun? No, sila ay mga devotee daw sila.
Bakit sila hindi maging devotee ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ? Bakit si Mary ang gusto nilang devotee nila? Anong mayroon? Ha? Ang Diyos, si Almighty Father. Si Jesus Christ, He is also God because He forgives sins. Si Mary, hindi. No. Vessel lang si Mary, ha? Yung mga pa-devotee pa kayo. The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. Hindi ka natatakot kay Almighty Father? Verse 16, the wise fear the Lord and shun evil, but the fool is hot-headed and yet feels secure. Ang wise person, may takot kay Almighty Father, tumiiwas sa wickedness, sa gawain ng kasamaan. Pero ang foolish person, hot-headed siya, madaling magalit, and kahit na siya ay madaling magalit, secured siya. Foolish kasi siya eh. Secured siya sa kanyang ginagawa. Kasi nga, foolish siya. Wala siyang takot kay Almighty Father. Simpleton or simple person or foolish. Equivalent ng simple. Verse 17, a quick-tempered person does foolish things. And the one who devises evil schemes is hated. Mga taong madaling magalit. May taong madaling magalit. Ang galing. Mahilig ako mga asar. Pag nagagalit hindi dapat yun eh. hindi dapat mahilig mga asar. Pero pag ay nagagalit, nakakatuwa naman nagagalit. Masama yun, wag niyong gagayahin ako. Ha? Ayoko na nun. Na pag may nagagalit, natutuwa ako. Kasi yan naging nagagalit. Ba't gano'n? Hindi matalino yun. Gano'n, no? Hindi matalino yung gano'ng tao. Hindi nag-iisip. Daling magalit. Dapat, relax ka lang. Relax lang. Kasi biglang pag nag-flare up ang isang tao, makarinig lang ng kung salita, flare up agad, hindi siya nag-iisip. Wala siyang takot kay Almighty Father. And the one who devises evil schemes is hated. Pag gumagawa ka ng kasamaan, kinakainisan ka, di ba? Verse 18, the simple inherit folly or foolishness or wickedness, but the prudent are crowned with knowledge. Ang korona ng prudent, knowledge. Ano ulit ang ibig sabihin ng prudent? Honest, with caring attitude, good judgment, yun ang prudent. Iniisip niya yung future. And trying to avoid unnecessary risks. The prudent are crowned with knowledge, but the simple inherit folly. Hindi nag-iisip. Verse 19, evildoers will bow down in the presence of the good, and the wicked at the gates of the righteous. The evildoers will be humbled down. Dahil in the presence of the good and the wicked at the gates of the righteous. Ano to? Saan tong gates of the righteous? Bahay ni Almighty Father. The evildoers will be humbled. Mapapahiya ang mga evildoers, ang mga walang takot kay Almighty Father, mapapahiya sila sa harap ng mga tao na may takot kay Almighty Father. Nasa Book of Revelation. Isisegregate ni Almighty Father ang wicked sa righteous, ang foolish at saka sa prudent. Isisegregate ni Almighty Father. Ihiwalay. The poor are shunned even by their neighbors, but the rich have many friends. Di ba pag isang tao mahirap, inaayawan ng kahit na mga kapitbahay, kahit mga kamag-anak, mahirap lang yan, wag natin lapitan yan. Pero pag mayaman ka, dami mong kaibigan, di ba? Kahit hindi mo kakilala, kaibigan mo. Ba't ganon? Pag mayaman, kaya maraming yung mga tao gusto nilang mayaman sila,
Gusto nila sikat sila, gusto nila powerful sila, para sikat sila ng parami silang kaibigan. Pero pag mahirap ang isang tao, inaayawan, sinasabihan ng patay gutom, walang kwenta. Pero, yung mga poor people naman, ang tagapagtanggol nila is si Almighty Father, tagapagtanggol natin. It is a sin to despise one's neighbor. But blessed is the one who is kind to the needy. Kasalanan yun na nagkakaroon tayo ng partiality, no? Yung namimili ka, pag mayaman, gusto mo, dikit ka, pero pag mahirap, ayaw mo lapitan, ayaw mong tulungan. Pero pag mayaman, gusto mo doon na tumira ka sa bahay ng mayaman, diba? Ayaw mo nang umalis. Dahil mukha kang pera. Pagpapalain ni Almighty Father, yung mga tao na kind sa mga needy people. Sino ba yung mga needy people? So Matthew chapter 25 verse 31 up to 46. Sino yung mga needy people? I was in prison, but you... Ito. Then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and come to you?" Then the king will answer and say to them, "Surely I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me." So yun ang mga needy people. Do not those who plot evil go astray. This is a Proverbs chapter 14. Balik tayo, Iska, verse 22. But those who plan what is good find love and faithfulness. Pag nagpa-plot ka ng evil, maliligaw ka ng landas. Pero kung ang plano mo ay to love people, to be faithful to the Almighty Father, yun din ang makukuha mo. Love and faithfulness din. Verse 23, all hard work brings forth a profit, but mere talk leads only to poverty. Dapat may action, hindi lang puro salita. Sasabihin mo, oo, susundin ko si Almighty Father, pero puro salita ka lang, dapat with action. Dahil pag hindi nakita ni Almighty Father yung action mo, hindi ka rin niya bibigyan ng inheritance. Dapat nakikita sa gawa natin. Hindi lang sa salita, not just by lip service. All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. So, kailangan ng action. Hindi na puro salita, no? Ang daming tao, puro salita lang. Pero, sa bibig lang nalalabas. Pero yung puso, wicked. Verse 24, the wealth of the wise is their crown, but the folly of fools yields folly. Ang kayamanan ng wise ay ang kanyang crown. Pero, ano naman ang kahihinat na ng mga foolish people, walang takot kay Almighty Father? Foolishness din ang makukuha nila.
A truthful witness saves lives, but a false witness is deceitful. So, isang truthful at isang false. Isang totoo ang sinasabi at isang sinasabi ay kasinungalingan. Nakakapagligtas ng buhay ang tao na totoo ang sinasabi. Pero kung puro kasinungalingan ang itinuturo sa mga tao, masisira ang buhay ng mga tao. Blind leading the blind. Whoever fears the Lord has a secure fortress. Pag may takot tayo kay Almighty Father, secured tayo. Sure foundation. And for their children, it will be a refuge. Meron tayong takbuhan, meron tayong malalapitan, yung tatay natin. Pag may takot tayo sa Kanya, may respeto tayo sa Kanya, may pagmamahal tayo sa Kanya, pagpapalain niya tayo, we will inherit His kingdom. Verse 27, the fear of the Lord is a fountain of life, turning a person from the snares of death. Pag may takot kay Almighty Father, equivalent nun ay eternal salvation. Fountain of life, hindi nauubos, hindi natatapos, for all eternity. Turning a person from the snares of death, hindi mamamatay. Alam natin, equivalent ng, ang ibig sabihin ng namamatay ay kaluluwa sa impyerno. Mga taon, mga souls na mga tao na nasa impyerno, mga patay yon. Ha? Kahit na buhay ang kanilang kaluluwa at na espiritu, pinaparusahan sila doon, nakakaranas sila ng pain. No? Kasi nga, there's no more hope and a future for the souls in Hades. Yun ang second death. A large population is a king's glory, but without subjects, a prince is ruined. Large population. Kaya nga gusto ni Almighty Father, go forth and multiply. Anong ginagawa ng tao? Kailangan natin ng population control. Bakit? Kasi nga, swapang ang tao. Gusto nila kanila lang ang kayamanan dito sa mundo. Kanila na. Oh, ang kinana nila. Dali na nila sa mundo. Hindi na madadala. Kahit gano'n pa kalaki ang lupa or kayamanan ng tao dito sa mundo, isang plot of land lang ang kanilang pupuntahan. Kasi laki lang ng table. O, malaki ng konti sa table kung sila ay matangkad, no? Kahit gaano pa kalaki ang lupa mo, doon ka rin hihiga sa maliit na lupa. Kasi laki ng, maliit pa sa kama mo. Without subjects, a prince is ruined. Sira ang mundo. Pag walang mga tao, kaya dapat may tao ang mundo, no? Hindi nag-iisip eh. Yung mga tao na hindi kailangan natin ng population control or responsible parenthood, hindi nag-iisip. Kaya tingnan nyo yung mga country ngayon na Japan, konti na lang sila, puro mga matatanda na lang. Sira yung country nila. Ano pang country yung sira ngayon? Yung Norway, yung konti lang doon eh. Tsaka Sweden, konti na lang ang mga tao doon. Sa Amsterdam, konti na lang. Ang gusto pa nila, lumipat doon yung ibang mga tao. Pero tingnan nyo yung China. Ang dami nila. Progressive country. Kasi nga niloloko tayo ng mga nasa namumuno. Sasabihin kailangan lumiit ang population. O anong nangyari? Sira ang mundo. Sira ang nation. Hindi nag-iisip. Gusto nila sila na lang matira dito sa mundo. Sige, kayo na lang. Oh. Tingnan natin kung sinong hindi mahirapan. Hindi nag-iisip eh. Verse 29, whoever is patient has great understanding. Dapat patient tayo. But one who is quick-tempered displays folly. Inulit na naman. Pag madali ka magalit, you are foolish. Pero pag patient ka, nakakaintindi ka. Meron kang forbearance, long suffering.
one of the fruits of the Holy Spirit. A heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. Inggit. No, nakakamatay yung inggit. Hanggang buto, sagad sa buto. Mabubulok. Pero kung may peace ang heart mo, may buhay ka. Hindi ka naiinggit. Ay, kahit na mayaman sila, hindi ako maiinggit dahil lang may peace ako sa heart ko. Ang nasa heart ko si Jesus, si Almighty Father. Kaya hindi ako maiinggit. Pero pag may inggit ka sa puso mo, hanggang buto, sagad sa buto, ang kabulukan. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. No? Nakaka-stress, nakakamatay. Kaya ang dami ngayon, trabaho ng trabaho, hanggang pagtanda na, saka na lang na ini-enjoy ang buhay nila, pabulok na sila. Pabulok na saka ini-enjoy ang buhay. Kasi nga, daming gustong mangyari sa buhay natin. Gusto nating yumaman ng yumaman. Yun ang goal ng tao kasi rito eh. Hindi nila alam ang reason for living. Kaya hanggang sa patanda na sila, pabulok na sila, hindi pa nila na-enjoy ang buhay dito sa mundo, wala silang peace sa puso nila. Kasi wala sa kanila, hindi sila takot kay Almighty Father. Walang peace. Verse 31, whoever oppresses the poor shows contempt for their maker. Pag inaapi natin ang mga mahihirap, inaapi natin ang kapwa-tao natin, spiritually poor or physically poor or mentally poor, ibig sabihin, ginagawa natin yung kay Almighty Father. Kung ano ang ginagawa natin sa kapwa-tao natin, na papimintas, pang sisinungaling, pang aalipusta, ginagawa natin sa tatay natin. Galit tayo sa tatay natin, ibig sabihin sa ating Creator. Kaya hingi tayo ng tawad sa tatay natin. Dahil utos sa atin ng tatay natin, mahalin natin ang kapwa-tao natin. Pag hindi natin minamahal, ibig sabihin, sinusuway natin ang tatay natin, matigas ang ulo natin, hindi natin siya mahal, ibig sabihin nun. But whoever is kind to the needy honors God. Pag ang tao nangangailangan, tutulungan natin. Kahit maliit na tulong lang, kahit di naman tayo mayaman, tutulungan natin. Ibig sabihin, mahal natin si Almighty Father. Ngayon, kung aantayin mo pa, hindi, tutulungan ko siya pag mayaman na ako. Eh, hindi ganun yun. Justice delayed is justice denied. Hindi mo talaga gustong tulungan ng tao. Gusto mo lang siyang paasahin. Ha? Hindi, pag mayaman ka na, paano kung hindi ka payamanin ni Almighty Father? Anong gagawin mo? Kailan ka patutulong? Ha? Hindi tama yun. Kahit konting to pagkain, hindi nakakaintindi yung tao. Whoever oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. So, pag tumutulong tayo sa kapwa-tao natin, it's also a way of worshiping our Father. Loving our brethren is also worshiping our Father. Dahil, yun ang ipinag-uutos niya, ino-honor natin yung tatay natin, ino-honor natin yung kanyang salita, may takot tayo sa kanya. Hindi tayo mamimili ng tao, pag mayaman, dito ako didikit, pero pag mahirap, bahala siya, ayoko sa kanya. Contempt, yon, no? Showing contempt to your maker. When calamity comes, the wicked are brought down, but even in death, the righteous seek refuge in God. Ang mga righteous people, pag may mga problema, lalapit kay Almighty Father. Pero ang mga wicked, kahit na magkaroon ng problema, hindi sila lumalapit kay Almighty Father. Kasi prideful, arrogant, boastful. Verse 33, wisdom reposes in the heart of the discerning, and even among fools she lets herself be
known. Or, but in the heart of the fools, she is not known. Sa puso ng mga foolish people, hindi nila kilala ang wisdom. Wala silang takot kay Almighty Father. Yung wisdom, nasa heart yon, nakalagay sa heart ng mga tao na may takot kay Almighty Father, may respeto kay Almighty Father, nakalagay yon. Pero yung sa mga foolish people, hindi nila kilala si Almighty Father, kilala lang nila sa pangalan, mababaw lang ang pagkakakilala nila kay Almighty Father, at kahit sa puso nila, hindi nila kilala si Almighty Father, mababaw lang ang pagkakakilala nila. Ibang mga tao, kilala lang nila si Almighty Father pag naghimingi sila ng blessings. Pero pag maganda na ang buhay nila, nakakalimutan nila si Almighty Father. In the heart of the fools, she is not known. Ang mga wicked people, hindi nila kilala si Almighty Father. Kasi hindi nakasulat sa puso nila si Almighty Father. Kaya nga si Almighty Father dapat nasa heart natin. Ipapractice natin yung turo niya sa atin. Yung turo ni Jesus Christ. I-write natin yung commandments ni Almighty Father sa heart natin. Verse 34, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Itinataas ni Almighty Father ang mga tao na may pagmamahal sa Kanya at gumagawa ng kabutihan, righteousness. Pero ang kasalanan nakakapagkondena sa kahit sino mang tao, mayaman man o mahirap. Pagpapalain ni Almighty Father ang nation na nagmamahal sa Kanya. Baka sasabihin nyo, hindi, nagmamahal naman yung nation natin. Nagmamahal ba yung nation natin kay Almighty Father? Hindi. Tingnan lang natin sa society natin, minamahal niyo ba yung mga kapitbahay ninyo? Yung mga neighbor, hindi yung kapitbahay, no? Yung may relasyon kayo sa kapitbahay ninyo. Hindi yung ganon. Pagmamahal, brotherly love. No? Yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Kasi ang isip nyo ng pagmamahal, yung may pagnanasa, hindi ganon, ano? Hindi, yung ganda ng kapitbahay namin, mahal ko na siya. Hindi yon, ha? Yung pagmamahal kahit hindi maganda sa paningin mo, mahal mo. Nirerespeto mo, tinutulungan mo, yun ang tunay na pagmamahal. May 1 Corinthians chapter 13. Hindi namimili ng tao. Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Verse 35 in the last verse of Proverbs chapter 14. A king delights in a wise servant, but a shameful servant arouses his fury. Si Almighty Father, masaya siya pag ang kanyang mga servant ay wise. Pero kung ang mga tao ay kahiya-hiya, magagalit si Almighty Father, mapaparusahan ang mga tao na yung mga servant na foolish. So itong king na to, na binabanggit to, si Almighty Father to. Yung wise servant, yung mga tao may takot kay Almighty Father. At yung mga shameful servant naman, yung mga disobedient, arrogant, prideful people. Galit si Almighty Father sa ganon. Kung talagang mahal natin ang tatay natin, dapat napasaya natin yung tatay natin. The reason why we live in this world, He created us, is to love Him. Yun ang reason ni Almighty Father. Para maging happy family tayo. Tayo ang kapatid ng mga, ang kapalit ng mga umalis na angels na sumama kay Lucifer. Tayo ang kapalit. Kaya galit si Lucifer sa atin dahil tayo ang kapalit. Gusto niya na mapunta rin tayo sa impyerno. Pero dahil kay Jesus Christ, we now have a hope and a future. Victorious si Jesus Christ. Victorious yung tatay natin. Tapos na ang istorya ng mundo na to kay Almighty Father. Iniintay na lang
ang mga brethren natin, iniintay ka na lang. Thank you, and God loves us all so much.